Ikukwento ko sa inyo ngayon. Pakinggan ninyo. Alam ba niyong nangyari kay Bastyang Dentista? Hindi ba? At gayon din sa pasyente niya. Ano ba nangyari? Sa takot at sobrang nerbiyos, hindi ngipin ang nabunot niya. Ano ang nabunot? Nang madiscover, tonsil pala. At hindi lamang yan, meron pang isang lalong maganda. Sige. Isang gabi ang Ate Midi daw ay nangarap na ang kanyang boyfriend 14. At alam ninyo nang magising dahil sa labis na sarap. Ano nangyari? 4 na unan ang yakap-yakap. Tayo na mga kasama, mataas ng araw. Aba? Iwanan na ba ninyo ko? Karating ko lang eh. Eh, paano? Kanina pa kami naglalabar yan eh. Puro namin yung magbagal ako maglaba, kaya ganon, iwanan ninyo ako. Makikita ninyo pagyaman ko. Iiwanan ko kayong lahat, hindi kayo sasamahan, hindi niyo ako makakasama sa paglalaba. Buko yung kapatid mo, talagang hindi maalis ang panaginip na yumaman. Kasi mo madaling makasalapi eh. Tunay ka, ako man eh, napupuno na kuminsan eh. Batang isip pa kasi yan eh. Batang isip, tingnan natin. Dali naman kayo riyan, tanghali na. Oo nga naman, dali. Oy, bakit mo nilagay itong mga damit sa batya ko? Talagang napakapilya niyan, oo. Pilya raw. Ang sabihin ninyo'y, Mambo, mambo, magsaysay. Makwerte will die kung wala si magsaysay. Kung wala si Hoy, baka akala mo makakalibre ka na. Ikaw naman magsunong ito. Ako? Magsusunog? Excuse me. May mayaman bang nagsusunog? Baka masirang magandang subog ng aking batok. At madispalingado ng aking magandang poy na dapat kong pangalan. Aba, umakyat na yata ang hangin sa tuktok mo. Baka dapuan ka ng isang kurot na madiin-diin dyan, gumaling ang pagkaloka mo. Ano? Ako, isang society girl ng lipunan? Papayag pa kurot sa'yo? Never to happen! Ano bang naman nangyari ito sa akin itong batang? Ano ba ginagawa mo ito sa akin? Hindi ko sinasadya!
puti sinasad. Ito lapat-lapat yung hindi mo nakikita. Ay, bata ka! Ito sulat ang tatay mo, ibigay mo. Ito, bata, ito kung ano ko. Napakitinig ko naman. Ano bang nakalagay sa sulat, Hatin? Ay, magandang balita. Makinig kayo. Mahal kong kumpadre, darating diyan ang anak kong si Rafael upang makilala naman ang iyong anak. Ibig kong magkakilala sila bago natin sila ipakasal sa isa't isa. Inaasahan kong ito'y ikatutuwa mo pagkat mapagkikilala mong hindi ako nakalilimot sa ating pinagkasunduan kahit may agwat ngayong nakapagitan sa ating dalawa. Ang iyong kaibigan, Paco Ramirez. Talagang mabait na kaibigan niya si Paco. Isang maginoo. Bakit naman naging maginoo? Pagkat sa kabila ba naman ng kahirapan natin ngayon, hindi pa rin niya nalimutan yung aming kasunduan nung nakariliwasa pa tayo. At aling kasunduan yun? Aba, yung ipakakasal ang aming anak sa isa't isa upang maging tanikala ng aming pagkakaibigan. Aba, at may gintong puso rin naman pala si Don Paco, hani? Ginto sa dilang ginto ang sabihin mo, Doray. Kung mayroon mang dapat na magsaya sa mga sandaling ito, ay walang iba kundi tayo. Ito isang magandang kinabukasan para sa ating anak. At sino naman sa akala mo ang ipakakasal mo sa iyong anak sa mga anak ni Don Paco? Sino pa? Kay Remedios, wala silang may pipintas. Mabait, masunurin, at maganda pa. Aba, hindi sila agrabyado sa aking anak. Dumali ka na naman. Mabuti kung maibigan ng panganay mong anak ang gagawin mo yan. At bakit hindi? At meron pa bang higit na kapalarang tatamuhin siya kung susunod siya sa akin? Aba, Doray, ako ang masusunod sa tahanang ito. Ako ang padre de pamilya, ako ang hari, ako ang... Sina, wala akong sinabi. Tatang, talaga bang maganda yung anak ni Don Paco? Sa anong dahilan at hindi magkakagayon, sa magandang lalaki naman si Paco, ang batang ito. Oh, Talaga bang mayaman si Don Paco niyan? manuhog mo na akong uriratin. Hindi ba nakikita at hindi maliparang uwak ang asyenda nilang magama? At hindi lamang yan. Merong palaisdaan, merong palayan, at mga niyugan pa. Siya nga? Ay... Ate? Lumayo ka nga. Hindi ka ba isang pusa, lalo ka na. Anong sinasabi mong pusa? Ang ganda-ganda kong ito tatawagin mo akong pusa. Bakit tinayunan mo pa si Tatang kanina? Sinabi mo pang babantayan mo kami ni Bastian? Ito naman. Paraan lamang yon. Alam kong love na love mo si Bastian Gagawin ko ba sa'yo yon? Kunwari lamang yun upang akong pagbantayin sa inyong dalawa at nang magawa ninyong gusto ninyo ni Bayaw. Talagang ikaw, Akala ko'y talagang pababayaan mo na mabulok ang pag-asa ko, Uy. Nangiti ang dalaga. Nakikiliti sa gala. Maglubay ka nga yan. Baka hanggang mamaya mahalikan kita. Uy. Hindi ako si Bastian. Baka kung ikaw ang pangarap kong prinsipe ay papayag ako. Na naghihinip na naman? Yung itsura mong yan? Sino ikaw sa yung prinsipe? Aba, ikaw pala. Huwag ka magsalita sa akin ng ganyan. Siya'y darating na nakakabayo. Pagkatapos, happy din ako sa bewang ng papaganito. Naku, ano ka ba namang biring? At kaming dalaway, pahimbulog sa lapap ng pangarap. Doon niya itadampi ang kanyang mga labing uhaw na uhaw sa pag-ibig.
Tatanungin ko muna kung mayaman siya. Bago ako pumayag. Sa gitna ng dilim ay aking sinikap na madalaw. Nagkataong ang prinsipe ko ang dumating. Ako, si Bayaw lang naman palang nandyan eh. Takot naman ang tao yan, oo. 10 beses magharana sa isang linggo. Kasabihan, iba raw ang maaga. Di inaabot ng tabsin sa dagat ng paglinaw. Talagang hindi ko siya pagpapalit kanino man. Umabot man sa langit ang kayamanan ng anak ni Don Paco. Ang ibigin ko si Sebastian pa rin. Talaga bang patay na patay ka sa kanya? Mangyari pa? Ang awit ng aking puso nananambitan. Saglit na di ka makita'y di na ako mapalagay kahit Pinutukan ng sampat yung kulog. Nariyan na naman yung pestig diablong yan. Buisit! Ito naman si Pino. Para kang hindi lagdaan sa pagkabinata. Magtigil ka na nga riyan. kung ikaw ay nagising sa paraluhan, magbangon ka, ang bintana'y buksang marahan upang pisngi ng langit ay sandaling mapagmasdan. Bigyan mo ng pag-asa ang pusong nagmamahal. Magandang gabi po. Ayan na sila, ate. Lumipat ka na, sige, dali. Ayoko natatakot at itatang eh. Ilong ka silipin mo, tingnan mo kung tulog o hindi. Nakakasepa ka na. Samahan mo ako. Ano pa kayo na tayong dalawa? Ang duwag-duwag mo naman pala eh. Oh, sige, tulungan na kita. Oh, anong hinati mo? Ikaw. Ako pala, no? Ay. Nahuli ang pala ka. Nahuli nga. Saan kayo pupunta? May naghara na ho eh. Bakit? Wala ba akong tenga at hindi ko maririnig? Magandang gabi po. Hindi ho ba natin patutuloyin? Pero sino may sabi siya patutuloyin? Kayo pala. Tuloy kayo. O, sino ba ang nagsisita? Ikaw o ako? Siya nga ano. Sorry ha. Akala ko akong inara nila. Ikaw pala. Sorry ha. Pumasok kayo. Salamat po. Magandang gabi po, Mantino. Talaga namang gabing-gabi na. Ano ba ang akala mo? Alam niyo kala ko hindi pa kayo natutulog Pasensya na ho kayo kung kami nakagambala sa inyo. Upang malaman mo, Bastian, talagang malapit nang maubos ang pasensya ko, ha? Humihingi ho ako muli ng paumanhin. 2 gabi kasing hindi ako nakapagharana Aba, kung gagabi-gabihin mo naman ang paghaharana, baka naman magkasakit na kami mag-aanak sa puyas. Tatang! Ay hindi bali na biding. Sa ibang araw na ako magharana muli. Mapupuyat ang tatang mo Papalam na po ako, Mantino. Adios!
Ano ba nangyayari sa'yo? Talagang ganyan ba ang ugali ng isang maginoo? At sino naman ang nagsabi sa iyo na hindi pagkamagino ang inugali ko? Dapat mo malaman na hindi ko matatanggap ang lalaking yan. Ang ibig mo bang mangyari magpakunwari akong natutuwa sa pagpanig niya samantalang nagpuputok ang butsi ko sa galit? Talaga ka naman ganyan ah. Hindi mo nalalaman kung ikaw ay makakasakit ng damdamin o hindi. Eh ano naman ang kasama nun? Mabuti na ang nagkakalinawa kaysa nagkakalintikan. Siya nga naman, Itay. Hindi nyo nalalaman kung nakakasakit kayo ng damdamin o hindi. Che, magtigil ka na. Sulong kayo sa silid at magsitulog. Magandang balita. Bukas, darating ang anak ni Don Paco. Bukas? Oo, kaya meding, mag-exercise ka na. At makikilala mo na ang iyong makakaisampalan, si Rafael. O yan, tama na. Ako, ang ganda-ganda ko. Talaga bang ganito ako kaganda, ha? Marap nga, tingnan ko ang itsura mo. Naku, ang ganda mo talaga. Ang ganda-ganda mo talaga. Ay, talagang may tulog siya sa akin pag nakita niya ako. Magpupulot siya ng mata sa lupa. Ay, talaga? Akalain ko bang gumanda ka ng ganyan? Naalala ko lamang ay, ang ganda-ganda kong ito eh, siya naman ang magiging kabaliktaran ng aking magiging panauhin. Aba, ganda rin lalaki si Don Paco eh. Maganda rin siyempre nga na. Meron bang santol na namunga ng saging? Ay, para ko nang nakikita ang aming kasal. Ako, at saka siya na ubod ng sisi. Hinihitiin niya ako at mapapasigaw ko sa kanta. Ang kapalaran nga naman kung dumama. Dumudulog eh, hindi inaagaw. Nakakaingit ka? Ay, talaga. Patong-patong at saksakan ang ganda ng aking kapalaran. Kaya't naniniwala ko dun sa kasabihang kung nasa naghiligay, dun mabubuhay. Dito, sa labas. Naku! Dalagang-dalaga na nga pala ang anak ko sa ayos mo yan. Ano ba ibig mong sabihin? Talaga naman dalaga na ang aking anak ah. Ikaw lamang ang nakakaraan sa iyong mga araw na wala kang napapansin. Eh, siya pagbutihin mo anak ang pag-arte ha. At nang lumagpak ang balutan ng kapalaran sa iyo ha. Eh talagang ikaw lamang ang bagay na bagay kay Rafael. Ba, hindi naman ako mapapahiya sa ganda mo yan ha. Ay, nako. Bayanin yung manggaling ang puri niyan kay Rap. Bayanin yung masilaw siya sa aking kagandahan. Para ko nang nakikitang magiging alipin siya ng aking kaligtan. Ang Umandar na naman ang hangin. Nariyan na yata. Mag-ayos-ayos na kayo. Oo, siguro. Dali. Dali kayo. Hindi mo na lang, hindi pa na ako kailan. Ako ba mo? Ako hindi ko malaman kung natin gagawin. Tama na, baka naman mahilo makaamin sa'yo. Ako, ayan yata sila. Please, lumabas ka, tingnan mo sila. Aking daring na sila. Tingnan mo ang itsura niya. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Kumusta? Pumanig ka. Nariyan si Seth, ha? Bakit ano nangyari? Ikaw na ang bahalang tumingin doon. Huwag kang mahihiya. Naku, hindi yan ang prinsipe yung aking pinapangarap. Naku, talagang hindi. Hindi ako maring pakasal sa kwabong yan. Nariyan eh, ano pa ating magagawa? Ikaw kasi itong presentado-asado. Eh, sino magkakalang gano'n na maging anak ni Don Paco? Naku, hindi ako maring pakasal dyan. Ikaw nang pakasal kaya, oh. Oh, magtigil ka nga. Anong palagay mo sa akin? Tagasahod? Makakainis yung kapalaran to. Alam ko na. Gusto rin lamang ni Tatang. Bibigyan ko sila ngayon ng magandang sorpresa. Ano ka nito? Ang aking makeup. Ang aking buhok.
Ang inyong anak. Lalabas na yon. Marahil nagpapaganda lamang mabuti upang huwag mapintasan ang pihikan mo panlasa. Tabien. Hindi mo yata kasama ang iyong papahay. Marami siyang gawain. Maalala ko nga pala, kumusta naman yung paglilibot mo sa Bondi Day? Mabuti naman. Mabuti. Kaya lang talagang hindi ako nag-asawa. Talagang ang puso mo, iho, para sa isang Filipina rin. Ikaw ay isang makabayan. Napakatagal naman yata ng inyong anak ah. Hindi, huwag ka mag-alala. Lalabas na yon. Biling, daliin mo naman, iha. Huwag kayong mainip na lang ako. Nakita mo na, talagang ganyan lamang ang mga babae. Maraming kutsi-kutsi. Natatakot siya marahil na baka hindi mo siya maibigan eh. I'm coming! Coming out of my lunga! Ay! Santa Maria! Kaya kalamidad. Yan ba ang pinagmamalaki ninyong anak? Ako nga! Bakit? Bakit? May reklamo ka ba sa aking pambihirang kagandahan? Maalala ko nga pala, ipinakikilala ko sa iyo ang aking anak na si Verbena, si Virginia. Kumusta ka, Ralph? I'm very glad to know you. Very well, thank you. Very well, thank you. Hindi ba kayo lalabas upang kaming dalawa ni Ralph ay magkasalinan? Oo nga pala. Binibigyan na kita ng pagkakataon, ikaw na bahala riyan. Papi! Doray, anak mo nga ba yung lumabas sa silid na nakita ko? Sino nga ba sa akala mo? Aba, bakit nagbukang aswang yata? Ang taong ito ay naginawa ni Bilis ng gayon sapagkat ano niya kay Rafael. Ayun, kaya pala. Balita ko marunong ka na tumugtog ng piano. Nga ba? Konti. Ano pag hinihintay natin? Hindi ko naman iparinig sa'yo ang aking pintura at tagtad na pelas na aking singit. Ayaw mo marinig ang naghinga ng pitik sa aking lalamunan? Bakit hindi? Sana, to the piano you go. Music maestro. Maestrong pulpul pala. Ang aking awitin ay... Because you're mine. Hindi ba maganda yun, Ra? Ano ba hinihintay mo? Introduction. Because you're mine. Because you're mine, you're mine. Because you're mine, you're mine. Bakit ka tumigil? Baka ka mamalat eh. Anong mamamalat ang sinasabi mo? Maghapot magdamag kung ako kumanta ngayon pang nagpapasikat ako sa'yo. Sige pa, tugtog. Ayoko na eh. Bakit ba namimilit ka? Ba, sobra ka naman ha? Di pa tayo kasal. Ibig mo na ako supilin ha? Diyan ka na. Humanap ka na ibang makakaibig sa'yo. Miso ha? Adios! Doon ka right! Adios, ipaklong at huwag ka na makakabalik-balik dito! Mamatay ako nagkatatawa sa'yo.
Bata ka, bakit ka gumawa ng ganon? Bakit anong demonyo pumasok sa ulo mo? Naku, ang tatang naman. Gusto ba niyo magkapo kayo ng sipaklong? Naku, mamatandang dalaga na ako kung mag-asawang siyang lalaking yun. Kala mo patay na lumalakad. At tila napakayabang yata. Baka alilain pa ang anak natin ay masim akong mukha niya. Tama ang ginawa mo, anak. Talagang tama. Ay, baka alilaan pa kayo eh. Patid ko lamang siya na ng kutsilyo, sabi pa niya. No, sana yung anak. Uy, ang sipag-sipag tayo ng biring ha. Tama ka na, bulutong. Hoy, Baslan! Naku, inay! Tanda na dito sa ate! Naku, ate! Naku, pinamigin na! Sino? Sino? Kanya ng mga anak mo. Naku, huwag makapanigi ang mga aswal na yan kung hindi nila ibig na masaktan. Nagsalita na naman ang taong ito. Ang bagay sa dila mo'y putulin. Dahil yan ang mga anak mo at nagpapakumbaba ay gagantihan mo pa ng kalupitan. Bakit? May halahi ka bang hapon? Abay, paano ba naman ang gusto mo? Salubungin pa ng yakap at sabihin mabuti ang kanilang ginawa? Hindi na kailangang yakapin mo. Ganung magmamano lang naman sila sa'yo. Uy, po naman ang... Sige na, magbihis ka na. Naku, Sige na, Doray, utang na. Doray! Dati pumalik kayo. Mga anak ko, Ano po yun? kuha kayo ng Panginoon Diyos. Inaasahan ko pinagkatawad niya nila. Wala kayong pagkakasala, mga anak. Tatang inang ka na. Sarong sintang. Sige, makit na kayo. Baka nagagalit. Oo, hindi magagalit yun. Sige na. Nga ako, bahala sa inyo. Diyan siya. Na. Tatang, patawarin na po ninyo kami. Gagawa kayo ng kasalanan at pagkatapos hihingi kayo ng tawad? Tatang, nakakako po naman akong mamahalin at lilikuran si... Ano pa nga ba ang dapat mong gawin kung hindi yung mahalin at paglingkuran ng aking anak? Ngunit dapat mo malaman na baka sakaling dudulutan mo lamang ng sama ng loob ang aking anak. Mabuti pa isoli mo na siya hanggang maga. Naku, hindi po, tatang. Nalalaman kong hindi ako nagkamali ng pagpili kay Bastian. Napakabait niya, tatang. Kasi bait po ninyo siya. Nag-almusal na ba kayo? Kawa kayo ng Diyos, kawa kayo ng Diyos. Tay, ako po yung nagpapasalamat at pinagkaloob mo sa akin ang aking kaligayahan. Pagpapasensyaan sana ninyo ako mga anak. Kaya lang naman ako nagalit. Dahil sa pag-aalala ko rin sa iyong kinabukasan. Ngayon namang makilala ko na maligaya ka na. Aling puso naman ng isang magulang at tatangging magkaloob ng kanyang kapatawaran. Oh. Dili, bakit ikaw ang umiiyak? Abay, dapat tayong magsayo ngayon sapagkat ang ate mo ay naririto na. Ariglado na ang lahat. Ariglado na ba? Ay, batang ini. Nagpagdi maligaya ka nga pala, no? Mabuti nakaligtas ka yung bang sira? Ay, naku talagang walang kapantay ang aking kaligayahan ngayon. Nakakaingit kayo, no? So, siguro mabubulok na ako dito sa nayon. Kailan pa kaya darating ang ating swerte, ha? Kung magsalita ng ganyan, pagdating ng pag-ibig sa guhit ng iyong palad, mararanasan mo rin ang sarap na magmahal. Kailan pa dadating? Mabuti pa, ate, sama mo na ako sa Maynila, oh. May sasama kita, bakit hindi? Pero, sino makakatulong ninang dito? Dadalawa lang naman sila, kaya naman inang ang trabaho. Tsaka, gusto ko naman maghanap buhay sa Maynila. Upang makatulong naman ako sa kanila. Eh, mabuti kung pumayag si tatang. Papayag yun. Yung panglaging nakukunsumi sa akin ang hindi papayag. Sige
Sige na, ate, oh. Magsasabi na ako kay ina, ha? Sige na. Papayag sila. Di sumama ko sa amin. Total, bukas na rin lang ang luwas namin sa Maynila. Sige, ha? Oo. Totoo. Naku, ang bait ng ate ko. Naku, magiging maligaya na ako. Oo, manong gusto ko na niyang kaiyak mo. Papayag ka tsaka ngayon ngangal-ngal ka. Ano pa klaseng tao ko naman? Mangyari. Inang, huwag naman kayong umiyak ng ganyan. Para naman kayo nawawala ng anak. Luluwas lang naman ako sa Maynila eh. Mangyari na, alala ko lamang ang... Eh, kung ganyan, di na ako luluwas. Baka magkasakit pa kayo sa puso. Oo, manong huwag mo intindihin niyang inang mo. Kung sa Maynila, inaakala mong matatagpuan mo ang magandang kapalaran, sumama ka. Huwag mo kami intindihin at kami na ang bahala rito. Huwag niyo siyang alalahanin, Inang. Dalawa naman kami ni Meeting na titingin sa kanya eh. Nakita mo na, Inang? Ang bait-bait ni Kuya Bastian ko, ano? Oh, ngumiti ka naman, Inang, oh. O, ayaw pa. Sige na, Inang, o baka mapanis yung naghihintay kong kapalaran sa Maynila. O, sige na nga. Huwag sana ninyong pababayaan ng inyong kapatid, eh. Opo, Inang. Naku, ganyan sana, Inang, ang bait-bait mo. Manila, here I come. I'm going to conquer the society circle. Sorry, wala muna tayo ngayon eh. Ticket, Mama! Ticket! Ticket ka! Eh, kanina paglabas ko, binentahan mo na ako. Hindi, bentahan mo na ako. Wala ka na bang ito eh! Maswerte mo ito eh! Wala ka na bang mapiling iba? Sige na ho! Kuya naman to. Maghapon na tayo benta ng benta. Iisip pa lang nga ibenta natin. Pati ito yung sapatos ko, pud-pud na. Ikaw lang ba? Tingnan mo itong bakya ko, pigtas na rin eh. Nakakasuya yung buhay na ito. Ay, Ale, bilhin ko kayo ng ticket. Tatamo ito. Sigurado ho. Sige na ho. Ganun pala, ba't ikaw kumuha nang hindi ka nahirap ka pitinda? Pakatsuplada. Ne. Mama! Buti lamang nabatak mo ako. At kung hindi, tama ng ulo ko eh. Talagang masyadong delikado rito eh. Mabutit na bata ko na lamang kayo. Kung hindi, putok ang ulo ninyo ah. Sige, alis na ako ah. Hintay, Mama. Hindi ba kayo bibili ng ticket sa akin? Niligtas ko naman ang ulo ninyo sa bukol eh. Sige, bigyan mo ako ng isang banig. Aha. O, itong 5 piso ah. Salamat Ayun ang ah. sukli. Marami pong salamat. O, sige, alis na ako ah. Aha. Talagang masyadong delikado ho dito eh. Mabutit na hawakan ko kayo agad. Salamat, Ingat, na iligtas mo ako. Matagal-tagal na ako nagdadaan dito eh. Wala pang bumabagsak na bato eh. Ay, talagang ganyan lang ang swerte. Paminsan-minsan nagkakaganyan. Pero bumili kayo ng ticket. Oh, sige na. Ilan bibili niyo? Bigyan mo ako ng 2 piso. 2 lang? 3 na ho. 2 piso na lang. Sige. Salamat ho. Diyan ka na iya ah. Salamat ho. Mga walang iya! Ay! Huwag ka lang naman. Magagadyo! Please! Palaran! Buwan sa kamarin!
Tiket, ho. Swerte ho ito eh. Tiket, maksis mo nga. Wala. Suya naman. Ano, tiket. Dapat pera. Iyo. Kasi ikaw ay kamangangarinyo. Kita mo tuloy, walang bumibili sa atin. Kaya konting karinyo. Oo nga eh, nakakasuya. Paanong buhay na ito? Ayun, Mama. Papi, halika't alugin natin mukhang mayaman eh. Halika. Ginoong kagalang-galang, bala niya hatid ng aking padang swerte nito para sa inyo. Kapag ganyan ang trabaho mo, mabuti pang umuwi ka na sa inyo, ha? Baka mapagkamala ka pa na marino. Kakasuyang matandang yun. Kala mo kung sino, para titik lang ayaw bumili. Kasuya. Tiket ah! Tiket! Tiket! Nilagay ng tiket, Ale! Hulog ng mga ang pitakan niyo. Naku! Ang daming pera! May kasamang cheque pa, oh! Siguro sa mamang gusto, dito malayo na paano. Hindi natin may hawin. Maghating na tayo. Bilangin mo na. Abasap! Gusto nga yun! At may kasamang tarheta! Ali, sandali lang. Sinabi ko na po sa kanila huwag pumasok pa rin. Sinabi ko lang hindi ako bibili ng ticket. Baka hindi nyo nalalaman. Kung gusto kong yumama, ininvest ko na yung pera ninyo. Santisima ang aking kartera. Saan mo na po ito? Bakit? Kailangan ba ninyo malaman? Kaya sinusuli ko na sa walang labis, walang kulang. Napakabait mong bata. Mapagkakatiwalaan ka. Eh, kung hindi tingnan sa bisang tao, ang tingnan niyang kanyang puso't budhi. Ano, bibili ba kayo ng ticket o hindi? Mas swerte ko ito, manmin. Uy, oh, tingnan ninyo. Bueno, magkano lahat ito ha? Eh, 60 pesos lang ho eh. 60 pesos. Bueno. O kaya iha, 60 pesos at ito pang 100 piso bilang gantimpala ko sa iyong kabaitan. Marami pong salamat. Kahit manawari kung mawalan kayo ng kartera, kung makakapulot ito pang may balik sa inyo. Naku, iha, hindi mo lamang nalalaman ang laman ito, pati mga cheque. Eh, dyan lang ho kayo. Sandali lamang iha, sandali lamang. Hindi ka ba nangangailangan ng mabuti-buting mapapasukan mo? Alam mo, meron akong bagong restaurant, nandiyan dyan lamang. Nangangailangan ako ng isang kahera na mapagkakatiwalaan katulad mo. Isang kahera? Kinukuha niyo ako? At bibigyan kita ng sahod na 300 piso isang buwan. Ano, payag ka? 300 piso isang buwan? Payag ka? Papayag ako! Naku, hindi lamang niyo alam. Sinalba niyo ako sa katakot-takot na hirap. Bueno, eto ang aking tarjeta. Ibigay mo yung bukas sa aking manager at tatanggapin ka nila, ha? At marunong ka ba sa pagkukwenta? Baka makamali ka sa pagsuplis. Aba, hindi ho. Tapos ako sa second year high school eh. Magaling. Hindi ho lamang Ay, hindi na bale. Basta ibigay mo yung bukas sa aking manager at tatawagan ko siya pang ikaw tanggapin niya, ha? Bueno, at ano buena sa iyong bagong trabaho. Marami po sila. Babalang na ho kami sa inyo. Adios. Dyan ho. Yes, ito po yung receipt na hinihingi. Thank you. Thank you. Biring? Biring? Ano yun? Tignan mo yung
bagong dating, eh. Tignan mo't kaya tigas kumilos. Parang hindi mahirapbang ang mga paa. Ay, naku, inalbutik lang ipakasal sa'yo, eh. Yung anak ni Dong Paco. Ha? Ilan na? At kung hindi ako gumawa ng paraan, kamuntik na ako manapasubod dyan, ah. Santísima, mabuti na lang at nakapagtanan ako. Ayan, sumiti na asa dito. Hindi ka naman siguro makikilala nun. Huwag kang tibay, baka mahalata ko, eh. Iba na naman ang tsura mo ngayon, eh. Miss, Yes? sino ang babae? Yun mo ba? Yun mo ba yung bagong mahira? Sinisirap mo. Magandang babae. Aba, oo. Hindi lamang ho kayo nakapagsabi nila. Kaya nga ho, marami ng mga anak mayaman nakapagkilala sa kanya. Mabait ba naman? Aba, oo, mabait ho at may hipa. Kaya nga ho, na baka ito yung aming restaurant, wala lang siya dumating mo. Mister, Ha? wala nang kayong orderin? Wala na. Thank you. Ayan na yata't pinalapitan tayo. Isang taon na akong sigarilyo. Chels, Terpil. Flor, bigyan niya ito ng Chesterfield. Bini-bini. Huwag kayo magagalit. Meron lamang ilang linggo kung hindi na parito eh. Malaki na ang pagbabago na itagdag. Anong ibig niya sabihin? Ang tinutukoy ko kayo. Thank you. Keep the change. Oh, bakit ako? Dahil sa inyong kagandahan ay nakakanto ang malasin ng buong paligid. Para biro pala kayo. Bini-bini, kung hindi sana mamarapatin ay ituring sana ninyo kung isang tagahanga o kaibigan sa madaling sabi. Bakit hindi? Yung tapat ang layunin niyo makipagkaibigan sa akin. Mari po bang malaman kung kanilang magandang pangalan? Baka naman inililigaw lamang kayo ng paniwalang dapat niyo ako makilala. Ako isang hamak na kahera lamang. Nagkakamali kayo. Hindi ninyo tapat na ituring na isang hamak ang inyong kagandahan. Baka nagkakamali lamang kayo. Magkamali man ako, itinuturing kong matamis na pagkakamali. Ang palagay lang sa akin ay Reggie. At sa gayong pangalan lamang ang ibig kong marinig ang Dear tawag mo you. sa akin. How nice. Mula ngayon na ituring mo na ako sa dati mong kakilala. Will you, dear? Bakit hindi? Yung nalalaman mo lamang. Puntay mo pagbata ko. Kaya dapat. Hila ko na yata ang binubulot niyo eh. Napakalikot mo eh. Paano tayo matatapos? Sakit ba? Ano? Huwag mong hawakan ito. Ano? Nawawala palang tigas ng katawan ni Rap kung binubulutan ng ibig. Hoy, ikaw naman, kita mo hirap na nga eh. Hintay! Walang yung bigat-bigat naman ang kabe mo eh. Ganyan lang. Para ka namang hindi lalaki. Walang akala ko eh. Baba ko na natatanggal sa hirap eh. Ang sakit-sakit eh. Dahan-dahan naman. O sumandal ka na. Matapos ng hirap at hirap mo. O nga. Tila mo. Nabunot din. Santos Mortales. Akala ko eh. Natanggal pati ang pangako eh. Tubig. Tubig.
Wala eh. Next time na ha. O, reglado ha? Kulang ito ng 20. Pagana ba? Don't make daya. Aba, tignan mo, malinaw na binila ko sa'yo yan. Asya na ba? 50 senyor ang binigay sa ni Rafael at tiga. Tapos sabihin mo 20 lang? Sinungaling ang tigas na yan ah. 20 lang ang binigay ng kurepotes. Tama ka na po sa drama mo. Alamin mo kung sa bilangan ng pera, naghiram ako ng mata sa kalabaw. Nakaisang sapatos na rin yan, diba? Saki na. Amoy, tama na hinihingi pa. Aba, alam kong niloloko mo lamang ako. Oy, manong tigilan mo paloloko kay Biringa. Kung hindi sa tayo, hindi ka magkakaroon ng pasyente ngayon, lulukuhin mo na naman. Talaga hindi ako pwede sa hipag ko. O yan. Ganyan ang mabait na bata. Sa perang ito'y marami akong mabibili. Ito ang gantimpala ng aking kagandahang taglay. Saka, lalo kong pag-ipayuin ang aking hitsura. Para pati ang mga senadores, alipores, mga presidente, ay mababaliktad sa aking ganda. Sus! Kailangan na naman ang ulo nito. Oy, saan mo dadalhin yan? Bakit? Anong bakit? Akin na! O yan na nga. Hello! Hoy! Hoy ka! Kanina ka pa namin hinihintay. Upo! Dali! Akala ko hindi yung karating. Akala namin, nagpakasal na kayo eh. Napakatagal ninyo. Kung yan ang dahilan eh, hindi masama. It's just, Dale hasn't asked me yet. Yung pambayad sa meat delivered. Hoy, yung pambayad sa meat delivered, akin na na! Yung pambayad sa meat delivered, akin na. Eh, ano kaya? Ano ba nangyayari sa'yo? Ate, hindi ba bagay yun na maging Prince Charming ko? Ang Prince Charming na naman ng... Napakaganda ng lalaki, ano? Pakinggan mo ang tibok ng aking puso. Nagkakabuhol-buhol na hindi ko mawari. Oh, bakit mo naman nalaman? Oo ipinagpaparangalan sa amin na ang damit niyang yan eh. Dale, hindi mo ba napapansin? Silang lahat ay nagtitinginan sa atin. Siya nga, no? Kamukha ng prinsesa, akala mo. O, sino kaya siya? Hindi mo tingnan tali.
Yes, beard. Chiclet? Thank you. May iwan ako muna kay Sandali, ha? Asikasuhin ko lang itong mga kaibigan ko, eh. It's alright. Ano bang gagawin natin dito? Huwag kang magpahalata ngayon ka lang nakisalamuhan sa society people. Society? Ako, ate, ito na ang aking pagkakataon. Mayayaman ang lahat na naririto ngayon, ano? Oo, grabe. Pero, bakit tila dito lahat nakapako ang tingin ng mga tao? Dahil sa akin, kanino pa? Kanina pa sila nakatingin sa akin, eh. Ako, tingnan mo yun, ate. Tingnan mo yun nakasod prinsipe. Tingnan sa akin, eh. Hindi ba kahawig yung nasa aking album? Siya nga, ano? Mukhang magandang lalaki siya. Bagay na maging kapareha ko. Paano si Raf? Si Ralph? Nakita mo ito? Hindi ba? Yung sikret na binigay ko. Ay, ito, purga. Ano purga? Ayan, o. Abay, di mamaya eh. Aba, talagang ganun lamang ang paraan. Pag masarili ko naman ang pagkakataon. Sandali lang, mga kasama. Yamang malapit na rin lang ang dakilang sandali ng pag-alis ng ating mga maskara. Meron akong malaking sorpresa sa inyo. Nandito sa garapon at sa kawan ng ating pagbubunutan para sa inyong mga pareha sa gabing ito. Ang kabaliktaran ng numerong inyong makukuha ay siya inyong magiging pareha. Sa madalit sabi, kung sakali ang numero inyong makukuha ay numero 12, 1-2. Ang paghanapin naman ninyo ay 21 o 2-1. Ang mga babae ay dito bubunot sa garapon at ang mga lalaki ay dito naman sa kahon. Maliwanag ba, mga kasama? Bueno, umpisa na natin ang bunutan. Hindi ito maaari. Tayo ang dapat magkapareha. So wala akong magagawa. We have to follow the rules. Oh, but how could you feel so indifferent about this? Me, Cynthia Luna dancing with another guy. You might at least do something. I can't do anything about it. Sorry, Ralph, ha? Hindi tayo mari magkapareha. Ibang numero mo, eh. Hindi bale. Mamaya tayo rin, ha? Ay! Magandang prinsesa. 41 ba yan? Hindi ho, 13. Nga. Diyan ka na, tahanapin ko yung kapareha ko. Did you say your number is 13? Yes? Oh, so it is. Tayo pala magkapareha. Naghihintay ang bulwagan sa atin, mahal na prinsesa.
Tawarin ninyo ako, Bini. Ano ho bang numero ninyo? Tama nga. 14:41. Bingo! Ngayon, ikaw pala naririto ka na. No. Please naman. No. Come on, Dad. Come on. Saka mo naman. No. Ayaw mo talaga? Alis. Marahil ay nahihilo na yung kapareha mo sa kakahanap sa'yo, ano? Ay, hiya mo nga siya magpahinog. Tala, dito naman ang asawa ko eh. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng mahal na prinsesa? Ikinalulungkot ko ngunit, totoo mabagsik ang aking amang hari. Ayaw niyang pinagkakalob ko ang aking pangalan sa kanina mang prinsipeng hindi ko nakikilala. Kung gayon, ang pangalan ko ay Delphine Santos. Ang bangon lingkod ng mahal na prinsesa. Ang prinsesa ay may palayo na virgin. At saka yung pangalan lamang gustong marinig ang prinsesa ang kanyang pangalan. Aba, si Beringo. Sayaw yung prinsipeng pinapangarap niya, hindi ba? Aba, talagang mukhang mayaman siya at napakagandang lalaki, hindi ba ate? Ako, hindi ko malaman kung saan magawa ko ng dramang ito. Magandang hapon sa inyong dalawa. Ano ang kagandahan ng hapong ito sa mga nakaraan? Ibig kong sabihin dalawang bulaklak ang nagsasabog ng bango sa hapong ito. Nagkataong ako'y lanta na at may asawang siloso na nambabaril kapag ako'y nakitang nakikipag-usap sa iba. Huwag sabihin ng mahal na prinsesa na ang tinipo kong pananabik sa hapong ito ay mauwi sa pagkasipayo. Ikinalulungkot ko kung magkagayan, ngunit wala akong magagawa. Sandali lang ho. Ang ate naman, masyado ka naman mahigpit. Luwagan mo ng konti. Baka mayamot yan, mawalan ako ng kliyente. Kunyari, hindi mo kami papansinin ngayon, ha? Kaya huwag mo naman pakahusayan ng arte mo at baka tayo gabihin. Wala magsasaing. Oo. Alalahanin mo ba? Ayun na siya. Salamat. Nakagasta ka pa. Wala mo naman yan. Mario ba kami mamasyal dyan sa paligid-ligid? Maaari, bakit hindi? Ngunit huwag kayong lalayo sa aking paningin, ha? Salamat ho. Kailangan ba bang hawakan sa kamay? Bakit ba napakasungit mong kapatid mo ngayon? Sino? Siya ba? Talagang ganyan lamang yan eh. Pero pinayagan naman tayo magpasyal, hindi ba? Kulang pa ba para sa ito? Alam mo, Reggie, magmula nung makilala kita ay naglaong lahat ng aking katahimikan. Aba, kung akong dahilan ng kaguluhan ng iyong isip ay mabuti pa siguro putulin na natin ang ating pagkikilala. Hindi ko magagawa yan pagkat puputulin mo biglang ang aking kaligayahan. Baka magkasakit ka eh. Akong managot sa'yo. Hindi malayong makaganong magiging maramot ka. Sa anong dahilan? Sa isang pag-asang langit ng isang pag-ibig. Baka nakakalimot kang hindi na tayo nakabalat kayo, Ginoong Santos. Hindi na ngaon, ay hinubat ko ng pagbabalat kayo ng aking puso. Nung gabi ngayon, ay nakita kong ligaya ng daigdig sa iyong mga mata. Nakilala na. Maaari bang magkagayon ni isang yung anyo? Kilos at tagumpay sa mga kawawang bulaklak? Nauunang pagbibintang mo, Bridget. Pagkat naniniwala ko sa kasabihang ang magtiwala sa ng pagkikita ay pagsisising walang kapara. Ngunit ang pinagtatapat ko ay katotohanan lamang. Nakalimutan mo yatang hindi mo pa ako lubos na nakikilala. Hanggang sa muli nating pagkikita, Ginoong Santos. Hinanap kita sa mga bituin, sa mga bulaklak na naligaw ng dahil sa bagyo. Ano? Abay, pareho mo rin siguro may sira sa utak yun, ano? Ito nga, hindi ko naman, nagbibiro lang ang tao eh. Sige ha, sa linggo at sa susunod na linggo ay umati ko ulit. Pag nakapag-asawa ko ng isang mayaman,
ay matatapos ang lahat ng iyong paghihirap. Napag-aralan ko ng lahat. Ikaw ang babaeng iharap ko sa dambana. Ha? Masisisiyung ba ako kung ang aking puso ngayon lang manambitan ng tapat at pag-as? Dinidibdib mo yata ng labis. Pagkat ikaw ang kaligayan inaasam ng aking buhay. Nalibot ko ng daigdig. Nalasap ko ng lahat ang ligaya. Ngunit sa piling mo'y nagkarating ako sa langit. Aba Kaya kung sasagutin mo ko at papayag ka, patutunayan ko sa iyo ang lahat sa harap ng dambana. hindi pa kita sinasagot eh. Kasal na agad ang iyong binabanggit. Napakabilis naman yata ng pag-ibig mo yan. Upang makilala mong walang halong biro ang lahat kong pagtatapat. Alam ko may pagtatanging ka rin sa akin. Nabasa ko yan sa iyong mga mata. Sa panglalamig na iyong panas. Uwi na kami eh. Diyan na kayo. Sa linggong muli, ha? Ako naman ang magtatapat sa iyo ngayon. Ang lahat makikita mong ginagamit ko ay sa anak ni Don Lorenzo. Napakabait nila sa akin. At sinuklihan ko naman ang katapatan ang kanilang pagtuturing. Ngunit bakit ngayon lang tayo nagkita? Ganun lamang ang pagbibiro na tadhana. Kagaya ng mga aking kaibigan, ang akala nila akong anak ni Don Lorenzo. Paano hindi magkakagayon eh? Nasa iyo ang kilos, pananamit at ugali ng isang mayaman. Sapagkat natutuhan ko yan sa panahong inilagi ko na Don Lorenzo. Pinag-aaral nila ako, inampon at itinuring na kamag-anak. Kaya lahat ay nakakamali sa akin. Ngunit yan ang lim ng aking buhay na ikaw lamang nakakaalam, maliban sa nakukutob sa akin. Ang lihim mong yan ay ingatan ko. Sapagkat yan ay isang kapalaran mo na dapat nating pasalamatan. Si Ralph? Hello, Beard. Nakakaabala yata ako sa inyong matamis na pag-uusap. Aba, hindi. Sige, magtuloy ka. Salamat. Dispatchahin mo na yan ngayon. Baka maging sigakal tayo sa iyong panaginyan. Sige, Ralph, mo ka. Salamat, Beard. Maiwan ko muna kayo sandali, ha? Katulad ng dati, ang iyong paborito. Salamat, Rafael. Ngunit ito na marahil ang huling handog na matatanggap ko sa iyo. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa aking pagpare-parito? Hindi sa bagay na yan, kundi sa bagay na iniluluhog ng iyong puso. Anong gusto mo sabihin? Pinuputol mo na ba ang maganda nating pagpapalagayan? Pinuputol ko ng lahat. Ang paghahain ng pag-ibig sapagkat naisala ko ng aking puso sa iba. Ano? Maria Santissima, huwag mo kong biruin ng ganyan, Beard. Nagkataong ang pagbibiroy na limot ko na. Mayroon akong inibig, Rafael, at sa bagay na yan ay ibig kong magpakalalaki ka. Sino siya? Mari ko ba siyang makilala? Siya ay si Delphine, isa sa mga kaibigan mo. Si Dalpin. Oh, bakit? May tutol ka ba? Wala naman. Ibig ko lamang malaman kung lubos mo na siyang nakikilala. Dapat bang ipagkalabay isang babae ang kanyang oo na nakapikit ang mata? Mangyari, sa siyang salanggapang sa babae, isang palikero, isang mapagsamantala. Nakakatawa ka, Rafael. Naglalahad ka ng kapintasan sa ibang tao, sa gayon ang ganon uling ay nakapahid sa iyong mukha. Hindi ko na mababawi ang aking salita sapagkat malapit na kami ikasal. Hindi maaaring mangyari ang ganyan. Higit akong may karapatang ibigin mo, hindi siya. Marami na akong hirap sa iyo. At saka, minamahal kita ng tao sa aking kaluluwa. Higit kitang mapaliligaya kayo sa kanya. Bakit siya pinili mo? Sapagkat malaw na kitang kakilala. Anong ibig mo sabihin? Malasin mo akong mabuti, Rafael. Wala ka bang natatanda ang ganitong mukha? Malapad nga lamang ang mga labi, makapal ang mga kilay at anyong isang baliw. Kaya tinawag mo isang
Luka-luka? Hindi. Hindi maaaring makilala mo siya. Makilala? Kailangan pa bang makilala ko? Eh, akong babaeng yun? Ikaw? Oo, ako si Birina Lucarit. Nakalimutan naman ba ang kanyang pangalan? Ngunit, paano? Bakit ka... Bakit maganda ngayon? Dahil sa pag-ibig. Kung ganyan talaga ako, higit na may karapatan sa'yo. Na hindi sasabihin ko sa papala. Hindi na kailangan. Nung pa mga araw ay, nalaman ko na agad na hindi kita maring ibigin. Hindi ito magagawa ang Delphine sa akin. Pagkatapos ko siya hintayin ng habang panahon ay itatapon niya akong basta. No, senyor. Aba, talagang hindi ka dapat patalo sa isang kahera lamang. Ano, isang probinsyana lamang hahamak sa isang mutya ng lipunan? That is impossible. Well, that is absurd. Hindi ako putik na patatapak sa bakyan ng isang probinsyana. The cream of society circle, the toast, precious snow. This can never happen to Cynthia Luna. Aba, hindi makukuha yan sa kadidi pa. Gumawa ka ng paraan sapagkat malapit na silang ikasal. What? Napakadali naman yata naguyuman ng babae niyan si Delphine. Nagkakamali ka. Si Delphine nga nagyayang makasal sila agad eh. Well, that's what he thinks. That will never happen. Hindi ulo si Cynthia Luna hahabol-habol sa tambol mayor. Hello, Beards. Hello, Ralph. Nagbabasa ka na yata. Nagbabasa ka na yata ng mga bagay-bagay ah. Medyo. Beards. Binabati ko kayong dalawa. Alam mo, nakalimutan kong gawin niya nung huli tayong magkita. Mari bang ituring mo na lamang kung isang matalik na kaibigan? Bakit hindi? Yan ay isang handog na matatanggap ko para sa aking pagpapanibago buhay. Beards. Maalala ko. Si Delphine ah. Hindi ko pa siya nababati eh. Kung gusto mo siyang makita, maghintay ka ng konti. Darating na yun eh. Tuwing alas 4 ng hapon nagmimerienda at kung sa gabi naman ay sinusundo niya ako. Siya nga? Tila yata nasa lubong ko ang kanyang kotse kanina lamang. Tila patungo silang baklaran eh. Sa baklaran? Anong gagawin niya ron? O baka naman hinatid lamang niya si Don Lorenzo? Hindi naman lalaki ang kasama eh. Isang babae. Si Miding yata eh, yung kapatid mo. Ko naman, oo. Kaya aga-aga nagiging malilimutin ka na agad. Si Ate Miding? Yun ang pagkakatanaw ko eh. Kaya lamang eh, nakasalamin yata yung babae. Pero baka naman hindi siya yun. 6968 ba ang numero ng kanyang kotse? Yun ang kotse ni Delphine. Pero nga si Miding ay hindi maring sumama sapagkat may karamdaman siya. O baka naman hindi si Delphine ang nakita mo? Siya nga yung nakita ko. Pero bakit ka mangangamba? Kaya aga-aga mo namang mawala ng tiwala. Dahil sinabi mo may kasama siyang babae. Kung gusto mo namang mapatunayan, di sumama ka sa akin. Sundan natin, larga ng kotse ko eh. What do you say, Beards? Hantin mo ko sandali. Ay, dumang kotse ni Delphine. Kung mabuti kayo, huwag mo nang hanapin. Beards! 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 Beards!
At paniwalang-paniwala naman siya sa lahat ng ipinagsatapat ko sa kanya. Bilog na bilog ko ang kanyang ulo eh. Hindi talaga inosente pala. Inosente. Isang kasing provisionita eh. Wait, mag-alas 4 na pala eh. Hihintayin ako eh. Virgin! 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 Anong ibig sabihin nito? Nakalimutan mo yata ipaalam sa akin. Kailangan ba? At bakit hindi? Del, bayan mo kung magpaliwanag. Anong paliwanag? Bawal bang pumarito? Tayo nang umuwi. Del! Pabayaan mo magkausap kami ni Virgie. Para ano pa? Tayo na maligo. Come on, darling. Ako may kasalanan ng lahat. Hindi dahil sa aking katabilan ay. Tinulungan mo lamang si Ring Rafael. Hindi ka dapat magsisi. Ngunit, sila nakagalit ng dahil sa akin. Higit mo naman sigurong daramdamin kung nalilang ni Delphine ang aking kapatid. Hindi ba? Kung sa bagay. Rough. Yes, dear. Ngayon ko higit na kailangan ng iyong tulong. Hindi ako makakapayag na ako'y pagtawanan nila. Kaya't kung anong mangyari, manda ka. May mukha ka ba pang makirap sa akin? At ikaw, anong dahilan at kumilos ka na ganun sa akin? Bakit hindi mo itanong sa iyong sarili? Nakakapagtaka ka. Hindi pa man tayo nakakasalibig mo na akong paglaruan. Kasalanan ko ba kung sa uling sandali nakilala kong hindi ako magiging maligaya sa isang elektrisista at isang tsuper lamang? Ah, ganun pala ha? Mabuti naman nagpahalata ka kagad. Pagkat nakilala kong sa piling ni Rafael, matutupad ang lahat ng pinakamatay kong pangarap. Nangihinayang ako sa'yo, Virgin. Pinagsisisihan kong araw na nakilala kita. Magsisisi ka rin. Katulad ng ipinalalasap mo sa akin. Nakakatawa ka ba? Wala tayo na naasikaso kundi sayawan gabi-gabi. Ha? Darling, sabik na ako. Kailan ba tayo magpapakasal? Del, take it easy. Oh, waiter. Where's my order? The hot milk. Sandali lang ho. Darating na. Oh, make it fast, Yeah. please. Darling, there are people around. Aba, marami ka palang inukupang trabaho. Kahera na'y wages pa. Nakapagtataka ba? Bukas si janitor na naman ako eh. Estúpida! Talaga! Lalo ka na! Pagkaganti pa ito? Ipabibilibid kita! Ipaalis kita sa trabaho! Hindi na kailangan magandang binibili. Sapagkat hindi niya ako makikita rito. Adios, mga artista.
Walang ya! Del! Ano bang bibili niyo? Sabihin ko na mga bola nito. Tikit kayo, mama. Tikit kayo, ulit. Kayo pala sila, Alex. Mama, tikit, mama. Tikit. Ticket ng kapalaran. Tikit kayo. Ito na. Kasi Manuel Uy ko eh. Bili kayo, mama. Nagmamadali ako. Ba't yun lang panigit kayo? Bili na kayo, Ale. Bili na kayo, mama. Bili na kayo sa kapatid ko maganda. Bili na kayo, mama. Bili na kayo, Ale. Ano ba, Oso-Oso? Salamat. Wala ko eh. Ako ho, merong... Aba, ang magaling na babae pala. Bibili na nga ako sa'yo at baka mamatay ka pa sa gutom. Hindi ko kailangan ng kawang gawa mo. Pas, matapang pa ito. Ayaw pang magpahalata. Baka akala mo may magkakamali pa sa'yo. Baka ikaw ang nagkakamali. Oh, tama ka na. Bakit mo pa ako dinala dito? Naalala mo pa bang pog na ito? Makakalimutan ko bang poke na ito eh. Sinumpa ko na. Isinumpa mo lalo kong minahal. Alam mo bang magmula nang tayo makalayo, nagluksa sa akin ang daigdig. Bakit ba natin pinahihirapan ang ating mga sarili? Alam kong hindi mo ako madihil. Bakit mo nalaman? Sapagkat bawat gabi nakakaulayo ko ang iyong larawan. Bawat gabi na nangariwa ang ating pag-ibig sa aking pag-iisa. Matagal na kitang hinahanap. Matagal na akong naghihirap. Wala na bang nalalabing pagkahabag sa iyong puso? Kung sadyang wala na akong pitak sa iyong puso, ay hindi kita pinipilit tumingon sa nakaraan ng ating buhay. Ako'y aalis na. Pupunta ako sa Mindanao. Sa Mindanao? At maraming din ako magbabalik. Oh, Diyos. Hindi kita mapapayanong umalis. Alam ko naman eh. Thank you, madam. Pinapati kita. Thank you. Oh, thank you. Maganda kasi na. Pinapati kita. Thank you, Rab. Mga balay, makihati tayo sa kaligayahan ng ating mga anak. Wala eh. Mga kasama, konting katahimikan lamang hihiing ko sapagat ako'y merong magandang balita sa dalawang mag-asawa. Ngayon ko ibibigay ang aking malaking sorpresa kay Virginia. Ang napili mong kaisampalan
at mamahalin habang buhay ang binatang sa iyong paniwala isang elektrisista lamang ay walang iba kung hindi ang aking kaisa-isang anak. Siya at walang iba ang tangi kong takapagmana. Inibig niyang magbalat kayo sa babaeng kanyang pinipintuho upang makilala niya ang uri ng puso nito. Upang makasiguro siya na ang babaeng kanyang magiging asawa'y hindi umiibig sa kanyang salapi. Diyan ko hinangaan ang aking anak. Tanggapin ninyo ang halagang 20,000 piso sa pagbabago ninyong buhay. Salamat. Mga kaibigan, magsaya tayo lang. Magsaya tayo. Anong ginagawa natin? Magsaya tayo lang. Nililang mo ako. Sinubok ang tamang salita, mahal ko. Inibig ko ang iyong paniwalang ako ay mahirap. Pagkat nakilala kong ang ganyang pag-ibig ang maasahan ko pagdating ng araw. Bilang isang tagapagmana. At nabanggit kita sa papa. At sa iyo'y naniwala siyang nakapulot ako ng perlas. Hindi ko sisirain ang paniwala niya sa akin. Habang buhay at magpakailanman. Nasisigahan ka pa sa akin, Silly. Napakaganda, Bill. Wala na yata kung mahihiling pa sa may kapal. Bueno, magbihis ka na muna, ha? At ihanda mo na ang lahat ng mga kailangan natin patungong bagyo. Baba muna ako. Bill? Hindi ko maunawaan ang lahat. Bakit nagkabali-baliktad yata ang kani-kaniyang paniwala? Ewan ko nga ba kung bakit nagkaganyan. Pero, parang hindi naman alam ni Birin na mayaman si Delphine dahil sa kanyang mga ikinilo. Para sa akin, mayaman siya, mahirap. Basta mabait, wala akong tutol. Pero, ang pagkakalam natin talagang mayaman si Delphine. Oo, talagang alam ni Biring na mayaman si Delphine. Nagkunwala man bulag siya sa katotohanan para lubos niyang basilo ang puso ng aking kaibigan. Maswerte rin naman ang kapatid ko. Nagkatotoong lahat ang kanyang pangarap sa buhay. Nakuha lahat sa pag-artista ang kanyang kapalaran. Kakala nilang nakapaglihim sila kay Biring. Sila ang naninlang. Para ko nang nakikita ang pagkamuhi ni Delphine kapag nabiro ko siya ng gusto. Aba huwag mong yakagin ang pagkamuhi ng aking manugang sa aking anak. Walang masamang hangad si Virginia sa kayamanan ni Delphine, ha? Wala naman ako sinasabi. Oh. Ang sa akin naman ay pagbibiro lamang. Pagbibiro nga, baka ba sa bulo ang kaulian ay ikaw ang mananagot. Huwag kayong mag-alala. Mag-alala. Alala pala. Ako'y magsasawalang kibuna lamang. Aba, ikaw pala, Del. Ginulat mo ako eh. Del, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Nagpupugay ako at yumuyukot sa isang kahanga-hangang artista. Del, bakit? Talagang budang iyong kaluluwa sa pagkukumari.
Del, akala ko ba'y tapos ng yugtong yan sa ating buhay? Tapos na. Kailan mo pa tinapos? Kung di ko pa narinig sa labi ng iyong mga kapatid at bayaw, na ako'y sadyang kilala mong tupusan. Del, makinig ka sana. Para ano pa? Para lalo mong mabilog ang aking ulo? Naku man ang makungwari sa akin. Pati ba namang katandaan at pagtitiwala ng aking magulang ay paglaro mo pa? Nagkakamali ka, Talaga? Talagang nagkamali ako. At kung gaano ang tindi ng pag-ibig ko nung unay, siyang tindi ngayon ang pagkapuot ko sa'yo. Inaamin kong ako'y nagsinungaling sa'yo. Ngunit sa aking puso'y mali ang aking pagkaunawa sa'yo. Kaya pala pinagtatawanan ako. Kinamumuhian kita. Nangihinayang ako sa darating pang araw at magiging mapanglaw ng dahil sa'yo. Bakit hindi mo ako'y pagtabuyan? Bakit hindi mo pawalang bisa ang ating kasal? Kung yan ang paniwala mo't magiging pagtingin sa akin ay hindi ko naibig manatili sa tahanang ito. Sakala mo ba'y pabayaan kita? Hindi ko maaaring biguin ang kaligayahan ng aking ama. Ako'y magiging asawa mo sa kanyang harap at sa pangalan lamang. Delphine, hindi na ako makakatagal sa mga pasakit mong ipinakikita sa akin. Hindi kita sinilisi sa iyong maling akala pagkat ako rin ang may sala ng lahat. Naglihim ako sa aking kapatid nang matuklasan kitang isang elektrisista hanggang sa tayo ikasal. Pinapaniwala ko silang ikaw ay mayaman at yan ang narinig mo sa kanila. Ngunit ba't tinang may kapal na hindi ko alam ang tunay mong katauhan? Binigyan ninyo ako ng sorpresa, ngunit higit na mapait palang katumbas niyon para sa akin. Pinagkakalob ko sa iyo yung kalayaan. Hayaan mo, nunurin ko na lamang ang aking sarili sa masayang alaala ng kahapon. At kasama ng liham nito'y ang aking pusong nagmamahal sa iyo. Maging ano man ang iyong naging katauhan. Kaya na baka na makipag-usap sa kanya. Sige na. Mano po, Tato? Kawa ka ng Diyos. Ano po nito? Nagkasamaan kami ng loob ni Birgit. Gusto ko siya makita upang humingi ng tawad. Nandito ba siya? Aba, hindi namin kasama eh. Ito si... Bakit ba ako ituturo mo? Wala rito. Oo, mano magsabi na kayo ng totoo. Bakit ba niya ipinaglilihim pa? Naparito ang tao upang humingi ng tawad. Ano pa? Nariyan siya sa loob, pasukin mo. Nagkukulong. Virgie? Virgie, si Delphine ito. Buksan mo ang pinto. Bakit pa? Anong kailangan mo? Ibig kong humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong pagkakasala sa iyo. Utang na loob. Gagawin mong kusang pagkakasala pagkatapos hingi ka ng tawad? Pwes, sayang pagparito mo. Hindi kita maring harapin. Patawarin mo na ako, Virgie. Ako'y naparito upang bawin ng iba yung pagmamahal. Ang lahat ng aking pagkakasala. Nakapagtataka. Hindi ba nasisilaw ako sa iyong salapi? Hindi ba natungisan ko ang maninini yung pangalan? Ako'y sanyagis na lamang ngayon. Nakalimutan mo na ba? Wala akong pakiramdam. Wala akong puso pang makinig sa lahat ng sasabihin mo.
Piring, anak, buksan mo nga naman ang pinto. Hindi maaari. Hindi ko siya kailangan. Maaari akong mabuhay na mag-isa. Pwede papakumbaba na naman itong asawa mo eh. Mabulok na siya dyan. Maghapon man siya maghintay, hindi ko siya bubuksan. Totoo? Talagang totoo. Bakit ka pumasok dito? Hindi ba sinabi ko sa'yo hindi kita may makita kailanman? Asawa kita. Nakakalimot ka yata. Ako'y asawa mo sa pangalan lamang. Maliban doon ay wala na tayong iba pang kaugnayan. Para mo nang awa. Huwag mo nang ulitin pang mapait na kabanata sa ating buhay. Napakilala kong hindi ako mabubuhay kung wala ka. Tinaglay mo ang aking puso sa iyong pag-aalis. Ang aking kaligayahan. At langit na tinatanaw. Langit? Ang katulad kong isang yagit ay tinatambak sa putikan. Tinatapakan sa pagkatulang kabulon at pakiramdam. Halin ang langit at tatanawin mo sa isang putik na katulad ko. Virgin, Hindi, Delphine. Ang alimang puso kapag nasagad ng maraming pagtitis ay nawawala ng pakiramdam. Malasin mo kung mabuti. Hindi ba mga luwang tong katumbas ng kaligayahan para sa'yo? Sayang. Sayang at hiningi ng pagkakataon pang wakasan ko ng ang pagluwang ito. Pagkat kasabay nito nililibing ko isang puso nagkamali sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. hindi Virgin. Hindi mo malilibing ang pusong yan. Sapagkat may kakambal na puso nagmamahal. Alalahanin mo paglipas ng dilim ay matindi ang sikat ng araw. At ang araw niya ng aking pag-ibig. At sa kanyang init ay muli kong bubuhayan na waglit mong pagtitiwala. Sayang at ngayon ko lamang narinig ang mga katagang yan. Wala na sa tibok ng aking puso pang madam ang lahat mong paliwanag. Hindi mari magkaganong, Virgin. Pagkat ang alimang pusong nagising sa pag-ibig, mamatay man, ay nabubuhay na muli sa pag-ibig din. Iniibig kita, Virgin. Mahal kita. Hindi mo na ba ako patatawarin? Oh, Delphine. Ano ba? Wala na bang diyan ng palabas na yan? Eh, buksan naman niyo pinto na makapanood kami. Yan nga naman mga anak, buksan niyo ang pinto at papasukin niyo kami. Ano ba, Delphi? Sumurrender na ang bataan. Sinasabi ko na nga ba sa inyo eh. Ang alimang pusong nagising sa pag-ibig, mamatay man ay muling mabubuhay kapag tinubuan muli ng pag-ibig. Sus, manong gusto ka na dyan. O talagang ganyan ang buhay mga anak. Mayroong kawikaan na sa likod doon ng ulap mayroong liwanag. Pagkatapos ng gabi, ngingiti naman ang masayang umaga. Ayan, ngumiti na ang magandang kaligayahan sa kanilang dalawa. Hindi ba? Oh, Pakadori, ngayon pang nagkakasundo na yung dalawa ngayon ka pa umiiyak. Naku, ang taong ito. Tang. Yamang pinatawad na ako ni Biring. Babalik na kami sa Baguio. Hinihintay na kami na papa. Kaya namin siya. Sana kayong magpapagalit mga anak ha. Magkasundo sana kayo. Lang, alis na kami. Oh anak, magkakasundo sana kayo ha. Papawang kayo ng Diyos. Diyan ako kayo. Okay. Pumunta na lang sa balay ha. Oo nga, pumunta na lang sa balay ha. Bye-bye. Okay, bye-bye.